Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, merong gustong i-share sa inyo about dito sa copyright. Kung halimbawa nagkaroon tayo ng copyright na gaya nito sa ating YouTube channel, paano ba natin siya i-remove o matanggal yung ganitong restriction sa ating YouTube channel? So ituturo ko sa inyo guys step by step kung paano natin siya i-remove. Pero bago yan, ano ba yung copyright? Ang copyright claim is someone inserted that you have used their content, whether that a video clip, an image, or piece of audio. Copyright strike is much more serious for a YouTube creator and your channel can be suspended for repeated copyright offenses. So may dalawang klase ng copyright case, yung copyright claim saka yung copyright strike. So itong copyright strike, ito daw yung serious or mas mabigat na violation sa ating channel. So ayon sa policy ng YouTube, wag natin hayaan na magkaroon tayo ng tatlong copyright strike within 90 days. Ibig sabihin 3 months natin hayaan dapat wag magkaroon tayo ng copyright strike. Paano naman tong copyright claim? So yung copyright claim guys, kahit paulit-ulit tayo magkaroon ng copyright claim, huwag kayong mag-worry kasi normal lang na magkaroon tayo ng copyright, lalo na kung gumagamit tayo ng background music. Madalas na nakakatanggap ng copyright claim yung mga nagko-cover ng song. Pero ito guys, okay lang naman na magkaroon tayo ng ganito, pero dapat ayusin natin o i-fix natin yung ganitong klaseng restriction. So paano ba natin siya ma-fix or matatanggal yung copyright claim? Mayroon tayong tatlong way kung paano natin matanggal yung copyright claim. Una, delete the video. So halimbawa yung video natin, hindi pa naman ganun kadami yung views. So pwede natin siya i-delete, then pwede natin i-edit yung music background na ginamit natin dun sa ating video. Paano mag-delete guys? Punta lang tayo dito sa my content, then i-check lang natin ito guys yung box, then more action, i-select natin yung delete forever. Pangalawang paraan, edit and mute the music background. So ito guys, nung bago pa lang ako gumagawa ng tutorial sa aking YouTube channel, ginagawa ko lagi to, yung edit and mute the music background. Kasi wala pang idea kung saan ako pwedeng kumuha ng music background na hindi copyrighted. Paano ba natin siya ma-edit or ma-mute yung music background na nakalagay dun sa ating video? Punta lang tayo sa content, then hanapin natin yung in-upload natin na copyrighted. So halimbawa ito guys, yung example natin. Then itapat lang natin dito sa copyright. May lalabas dito na dialogue. Then i-click natin yung see details. So nakalagay dito kung hanggang saan yung may copyrighted music na ginamit natin, hanggang 9 second to 2 minutes and 31 second. So yun po yung na-detect ni YouTube na mayroong copyright claim. So gagawin lang natin para ma-mute natin yung music dito. So i-select lang natin to guys, select action. So mayroon tayong tatlong pagpipilian dito, yung erase song. So, remove the claim song. Then, sa pangalawa naman guys, replace song. So, pwede natin palitan yung music background na nakalagay doon. Then, trim out segment. So, ikakat natin kung hanggang saan yung copyrighted. Tatanggalin lang niya yung copyrighted. Pero masasama na yung video doon kung hanggang saan yung may copyrighted. Erase song. Then, continue. So, ang available lang dito guys, yung mute all sounds in the claim segment. So, gagawin lang natin, isi-save lang natin yon kung gusto natin ma-mute yung segment na to, nagkaroon ng copyright claim. Paano naman kung replace song? I-click lang natin to guys, then continue. So, ito yung naka-copyright sa atin. Pwede natin siya i-replace o papalitan niya yung soundbox. So, mayroon tayong pagpipilian dito sa music library ng YouTube. So, pwede nyo siyang pakinggan guys, play audio track para makapili kayo kung ano yung ipapalit nyo dito sa music background. Kung halimbawa ang ipapalit nyo ito, so i-press nyo lang yung add. So, automatic na yan na mag-add na dito. Then, huwag nyo kalimutan guys na is-click yung save. Dito naman sa trim out segment, so ikakat naman niya yung part ng video na mayroong copyrighted. Ayan. So, ikakat niya yan guys. Sobrang haba yung mayroong copyrighted. Ibig sabihin, konti na lang yung video na matitira kung gamitin natin tong trim the claim part of your video. So, hindi natin gagawin yan. Pero kung in case sa inyo, na konti lang naman. So, halimbawa, yung video nyo, pwedeng mawala yung part na yon. So, pwede nyo gawin to. Gawin nyo lang, i-click nyo lang yung save para makat yung part na to. Pangatlong para naman guys, apply dispute copyright ID content claim. So ito naman guys, madalas na ginagamit ng mga nagko-cover song, lalo na yung mga gamit nilang karaoke. Hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng copyright ID content claim. So paano mag-apply ng dispute? I-select lang natin ulit itong select action. Then sa bandang baba, scroll down lang natin. Then makikita natin dito yung dispute.
your channel won't receive a strike if your dispute gets rejected. So, huwag kayong matakot guys na mag-apply ng dispute. Kasi sabi dito, your channel won't receive strike if your dispute gets rejected. Para makapag-apply tayo, i-select lang natin tong dispute. Then, continue. So, basahin lang natin to guys para magkaroon tayong idea ano yung process dito sa pag-apply ng dispute. Then, click natin tong continue. So, meron tayong 4 na reason dito bakit tayo mag-apply ng dispute. Original content, then license, then copyright exemption, sucks as a fair use. So, ito naman yung ginagamit lagi ng mga nagko-cover song. So, since sa atin, gagamitin natin to guys, yung copyright exemption, sucks as fair use. Ito naman guys, yung public domain. Pero di pa kasi natin sure kung yung gamit natin na music background ay hindi na siya protected ng copyright. Ito yung advice ko na gamitin natin, yung copyright exemption such as fair use. Then, click natin yung continue. Then, select natin to, I believe my video is protected under fair use. So, i-check lang natin yan. Then, continue. Select the reuse. So, meron tayong pagpipilian dito guys. So, promotional video, reaction video, dance video, educational video, entertainment. So, kung wala yung reason nyo dito sa pagpipilian, so, i-select natin yung others. So, since sa atin, ang gagamitin natin is reaction video. So, pwede natin to guys gamitin yung reaction video kung nagre-react tayo ng mga videos. Kung nagko-cover song naman kayo, so pwede nyo gamitin to guys yung cover song. Why is your use of the claimant content an example of fair use? So, ilagay nyo dito kung ano yung reason bakit naniniwala kayo na fair use yung gamit ninyong music background. Halimbawa, cover song. So, ilagay mo na ginamit mo siya as cover song. Then, ginagawa ko, in-attach yung description ng fair use. So, ilagay nyo lang yung reason nyo dyan. Then, i-paste nyo to guys, yung copyright disclaimer. Ayan. Then, i-click nyo lang yung submit. So, antayin lang natin yun guys after 30 days. For example, ni-reject ni claimant yung ating dispute, hindi matatanggal yung copyright dito sa ating video. Yun na po yung time na pwede mong gawin, i-edit or i-delete na yung video. Paano naman kung hindi siya sumagot or in-ignore niya yung dispute natin or hindi niya nabasa or na-notify sa kanya within 30 days? Anong mangyayari dun sa ating request na dispute? Ito yung maganda guys kapag wala siyang ginawang action dun sa ating request na dispute. If the claimant does not respond within 30 days, the claim on your video will expire and be released from your video. So, ibig sabihin, kapag hindi siya nag-response dun sa ating request na dispute, mangyayari, automatic na matanggal na tong copyright after 30 days na walang response si claimant. Kaya mahalaga guys, kapag nagkaroon kayo ng copyright, mas maganda pa rin na i-apply nyo ng dispute. Ayun siya guys, I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit notification bell para lagi kayo updated kung may mabago tayong tutorial na in-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.